Welcome to Bantayan Island! Woo! Ito na yung Mega 5 nila mga ka-wonder. Passenger boarding for Santa Fe. Pero grabe, naramdaman ko yung alok niya talaga. Talagang ganun. Oh, ganda! Meron palang airplane from Cebu papunta dito. Kasi wala talagang access papunta dito. Galing ka-wonder, pwede kayong humiga. May bakas pa yung recent na earthquake sa kanila. Hello mga ka-wonder! Welcome to another vlog! So, yan nakikita nyo kung nasaan tayo ngayon. Welcome to Cebu, Philippines! Yay! So, time check tayo. It's 2:30 in the morning. Kaya puyatan tayo mga ka-wonder. So, yung naging biyahe natin is from Pangasinan. Medyo pa nga tayo talagang tumakbo-takbo pa tayo kanina kasi munti ka na tayong maiwan ng airplane. Kaya kapag may travel kayo, make sure na tansyahin nyo talaga. Siguro kapag local travel naman is 2 to 3 hours before your flight is nasa airport na kayo. So, make sure na mag-online check-in na kayo. Yun yung sumalba talaga sa akin. Kaya tayo nakahabol pa sa ating flight. Anyway, yung airline natin is AirAsia. Tapos, nabook ko yung ticket ko ng around 2,500 round trip na. Medyo mura, no? In fairness. Pero, mas makakamura pa kayo kapag mga piso sale yung binook nyo. Tapos, mabilis lang yung travel. Siguro mga 1 hour. Nakatulog naman tayo. Pero, tignan yung mata ko, medyo pula-pula. Tapos, andito na tayo sa may Mactan Cebu International Airport. Actually, maganda yung airport nila dito kasi parang renovated na yata. So, for this vlog mga ka-wonder, hindi natin first time sa Cebu, pero first time natin pupuntahan natin dahil pupunta tayo ng Bantayan Island. Super sikat kasi dito sa Cebu yung Mall Bual, yung canyoneering, ganyan na area. Pero yung Bantayan, parang konti pa yung nag-feature mga ka-wonder. Kaya na-decide ko, mag-slow travel tayo sa may Bantayan Island. Pero alam nyo ka-wonder, medyo mahirap pumunta sa may Bantayan Island. Kaya sa video na ito, isi-share ko sa inyo yung magiging travel process natin from dito sa airport ng Cebu hanggang sa makarating tayo ng Bantayan. Sabi nga nila, may nakita akong meme, lahat ng sasakyan is masasakyan nyo. Bali, from dito sa bigyan ko kayo ng recap, mag-aeroplano. From Manila, nag-aeroplano tayo papunta dito sa Cebu, tapos magbabas, tapos pagdating dito sa may bus terminal dito, pwedeng mag-van, pwede ring mag-bus. Tapos, after nyan, rororo, tapos magta-tricycle, ganyan. So, lahat talaga ng mode of transportation is masasakyan natin. So, sama ko naman kayo mga ka-wonder, kaya don't worry, dyan lang po kayo. So, tara na, let's go! So, dyan tayo lumabas mga ka-wonder, arrivals nila yan. Tapos, bubungad sa inyo dito, pwede kayong magpa-picture. Welcome to Cebu. Maayong pag-abot sa Cebu. So, ganito yung airport nila. Tapos makikita nyo na kaagad dito, may mga sign dito, car park, baggage storage, departure, taxi, bus to city. So, dyan tayo pupunta sa may bus to city. Pero dito, pakita ko muna kung anong meron dito mga ka-wonder. Ayan, in fairness, 2 a.m. ngayon. Tapos, ang dami naman open. Ayan, duty free Philippines, Leyland, Potito Corner, Potito. Tapos, syempre, the Cebu's original lechon. Tapos dito meron Nippon Ramen. Para magka-idea kayo na pagkawan, nagutom kayo, ganyan. Ay, ito sarado na. Ayun Cebu Original Lechon Belly. So, ito yung presyo nila mga ka-wonder. Yung lechon meal nila, 1/4. Original, 360 siya. Yung 1/4. 1/2, 720. 1 kilo is 1,440. Tapos may 7-Eleven din pala dito mga ka-wonder kung gusto nyo bumili ng mga tubig, ganyan. Tapos Bose Coffee dito din. So, pupunta na tayong labas mga ka-wonder. O, diba? J Park Island. Yan. Nag-stay na tayo dyan ka-wonder. Ang ganda dyan. So, medyo mahal lang pero pwede kayong mag-stay dyan. Kasi meron na silang mga slide-slide dyan. Malapit din sa dagat. Nasa Mactan lang yun. Malapit dito sa airport. Ayan. So, dito tayo lalabas. Bus to city. In fairness sa airport nila dito sa may Cebu, ang dami pa rin naman open kahit na mga madaling araw.
Ayan. Meron dito, Cebu's Ayers Lechon. Kaso, hindi open pa. Ayan o. Ang daming mga lechonan. So, kapag nasa Cebu kayo, dapat must try talagang mag-lechon. Tayo ngayon is palabas na. Tapos, meron pang Jollibee dito mga ka-wonder. Open ata to 24 hours. Kasi 2 a.m. na, open pa din. So, dito tayo pupunta. Ito na yung labas ng bus. Ay, labas ng bus. Arrival pala. Ayan. So, dahil 2 a.m. pa lang mga ka-wonder, ang original kasi sinasakyan dito is yung My Bus na bus. Ang first trip nun is 7 a.m. Madaling araw pa. Kaya, wala tayong choice. Kundi, pwede kayong mag-grab or pwede kayong mag-taxi. So, pupunta kasi tayo ng North Bus Terminal. Yun yung pinakauna nating ruta. So, dito siya usually nakapark. Kaso wala. 50 lang yung pamasahe doon based doon sa nabasa ko. Pero, ngayon magta-taxi tayo. So, dito, meron sila dito, mga yellow taxi. Ayun, taxi rates nila, mga ka-wonder. Screenshot nila lang. Zoom. So, yung yellow is 70 yung flag down, yung white 50. So, syempre, doon tayo sa white para mas mura. Okay, so nakasakay na tayo ka-wonder dito sa my white taxi. So, mas mura kasi yung white taxi kaysa sa yellow taxi. Though, meron din mga kokopado, 250 pesos daw, papunta dun sa North Bus Terminal. Pero, syempre dun tayo sa mga nakapila para naman respeto sa kanila, no? So, time check, 1 minute before 3. So, sabihin natin 3 a.m. Tapos, orasan natin kung para makapunta tayo sa may, sa North Bus Terminal. Actually, pala, baka under, nakita nyo din, meron din doon na parang mas premium na pwede nyong sakyan. Kayo na lang pumili. Ako pinili ko na lang yung mas pinakamura. Okay, ka-wonder. So, andito na tayo sa may Cebu Bus Terminal. So, time check, it's 3:15. Pag walang pag walang traffic, nasa 15 minutes lang. Pero na-research ko mga nasa 30 minutes talaga siya kapag yung normal day siguro. Dahil wala lang traffic kaya mabilis. Tapos ito yung mga bus. So, mga Ceres bus yung mga nandito. Check lang natin kung may available. Ayan. Ay, saan po? Ay, dito yung may Ceres ticketing counter. So, nagtanong tayo doon sa may ticketing booth ka-wonder. 4 a.m. pa yung next available na bus papunta sa may Hagnaya Port. Kasi doon yung port na sasakyan natin papuntang Bantayan. Tapos, 260 pesos ang pamasahe. Tapos, so mga 40 minutes pa. Tapos, tinanong ko, nasa 5 to 6 hours pala ang biyahe mga ka-wonder. So, ang tagal pag bus. So, try natin tanongin dito sa may van kung magkano. Ayun, may van dito. Mga van yan ka-wonder. Ay, ka-wonder. So, dito na tayo sa may van sasakay. 300 pesos yung pamasahe per person. Tapos, ang maganda dito, mas mabilis. 2.5 hours daw ang biyahe. So, 4:20 pa yata aalis. So, maghintay pa tayo ng mga more than 30 minutes bago pinupuno yung van. So, update ko kayo later mga ka-wonder pack. Andun na tayo sa may Hagnaya Port. Welcome to Hagnaya Port, ka-wonder. So, ang bilis ng biyahe namin. Mga 2 hours lang, nakarating na tayo dito sa may port. Grabe, ang bilis din nung van na mag-drive. Kasi compare mo kapag bus yung sinakyan nyo, it will take you 4 hours. Yun nga lang, kapag van yung sinakyan nyo, medyo masikip talaga siya. Kapag may mga maleta kayo, kailangan yung bayaran kasi masikip talaga siya. So, yun lang yung con niya kapag nag-van kayo. Pero mabilis, yun naman yung pros niya. Tapos, mas mahal pala ng 40 pesos kapag van. So, kayo na mag-decide kung anong mas gusto nyo. Mas mabilis or mas mabagal pero komportable. So, yun lang. So, ito yung port nila mga ka-wonder. Hagnaya Port. Check natin kung magkano at anong schedule na para sa Roro natin.
So, ito yung pamasahe nila mga ka-wonder. Regular rate, 300 pesos. Student, 240. Senior, 214. Tapos, Hagnaya to Santa Fe. Ayan. Tapos, ito pa yung ibang mga binabayaran. Tapos, ito yung schedule mga ka-wonder. Ayan, screenshot nyo na lang. Tapos, pwede rin yung sasakyan dito ka-wonder. Ayan siya. Yung rates nila. Screenshot nyo na lang. Baka may plano kayo magdala ng sasakyan, di ba? Tapos, to Masbate, meron din silang trip dito. Ayan o, Kawayan Masbate trip. Daily is 6 a.m. Ganito yung itsura ng ticket, mga ka-wonder. 6:30 yung nakuha nating schedule, pero delayed daw ng 30 minutes. Kaya, try natin maghanap ng mga kakainin pa dito. Ano ulam natin? Ito yung mga food nila. Ayan, may mga fried. Tapos breakfast. Itong food natin, 55. Meron ng 2 longganisa, may egg, tsaka rice. So, boarding na tayo mga ka-wonder. Passenger boarding for Santa Fe Bantayan Island trip. So, pepresent nyo lang yung ticket nyo. Ay, no, may sumakay na truck. Ganyan kalaki yung sasakyan nating Roro. Hindi ko first time sumakay ng Roro, pero first time kong sasakay ng ganito kalaking Roro. Yung meron talagang platform na malaking ganito para sa mga sasakyan. So, I think pupunuin pa nila to. Ayun, hanggang doon. Doon tayo galing. So, ganito yung itsura niya dito sa may baba. Tapos, may akyatan pang isa dito. Wow. Ay, pwedeng humiga. Ang galing. Powerful. Higaan siya. Ang galing ka-wonder, oh. Pwede kayong humiga. May mga higaan. Dito sa may second floor. Akyat tayo sa taas. Dito sa taas ay mga upuan. Welcome to Bantayan Island! Woo! Hi, ka-wonder. So, after I think 2 hours, nakatulog kasi ako ka-wonder. Hindi ko na kayo naisama kanina dun sa travel natin. Pero grabe, naramdaman ko yung alog niya talaga. Talagang ganun. First time ko yung ganun. Pero grabe yung antok ko, kaya ayun. Nakatulog tayo. Pero wow, grabe. Port pa lang ito mga ka-wonder. Look at this. Ang ganda. Ayan, doon yung sinakyan natin, yung kulay green, yung medyo malaki. Tapos, ito yung pubungad sa amin. Medyo mahangin lang. Ngayon, chinek ko sa weather app, talagang buong araw na medyo windy. So, medyo pangit yung punta natin, pero sana hindi umulan. Okay na ako dito sa hangin-hangin. So, ngayon siguro chill day lang tayo. Pero, sasama ko pa rin naman kayo. Papakita ko yung accommodation natin dito na nabook dito sa may Bantayan. So, hindi naman to solo travel. May kasama ko yung tropa ko kasi hindi ayaw yung pakita sa vlog. So, ngayon, nandito tayo sa may Santa Fe, mga ka-wonder. Yung Santa Fe, ito yung port nila. Tapos, dito rin tayo sa area ng Santa Fe mag-i-stay. Kasi, sa research ko, kapag first time nyo dito sa may Bantayan Island, magandang mag-stay dito sa may Santa Fe area. So, dito rin kayo maghanap ng accommodation nyo. Medyo hinahangin ako, mamaya na lang ka-wonder. Grabe oh, may bakas pa yung recent na earthquake sa kanila. Hindi ko lang kung recent to, pero I mean, di ba nagka-earthquake dito sa may Cebu. Ayun, grabe rin yung yung mga bitak-bitak. So talagang naapektuhan talaga yung Cebu nung last na nag-earthquake dito. So wala ganun talaga ang natural phenomenon kasi siya hindi mo siya mapipredict. So anyway, may mga nag-o-offer dito mga ka-wonder ng motor-motor, ganyan. Pero tayo baka mag-tricycle lang tayo papunta doon sa may accommodation natin. Ayan, so ito yung port ng Santa Fe mga ka-wonder. Dito sa labasan, marami ditong sakayan. So ito, meron sila dito papuntang Bantayan, mga tricycle, ganyan. Tapos meron din dito yung mga nagpaparent ng motor. Yung private ng motor is kapag dalawa lang kayo, medyo mahal, nasa 150 ay ang lapit lang ng accommodation natin, di ba? Tapos kapag mag-rent naman kayo ng motor, nasa 300 pesos, good for 2
2 persons na yun, pero wala pang gas yun mga ka-wonder. Good for 24 hours na yun. Pero depende pa rin siya sa motor. Pero yung ganitong motor, ito, tingnan mo to. Ayan, nasa 500. Hello kuya. Ayan mga ka-wonder, so nagda-drive na yung kasama ko, buti na lang may driver tayo. Ganito ang una nating sighting dito sa may Bantayan. Okay, so after 5 minutes drive, andito na tayo sa accommodation natin. So dito tayo mag-i-stay sa may Sunday Flower Hotel. Ayan, ito mismo yung pinaka-address niya. Ayan, Pook, Santa Fe, Cebu. So, dito daw yung kitchen nila. May common area sila dito. Check natin. Alas 9 pa lang mga ka-wonder. Check natin kung pwede rin ng mag-early check-in. Hopefully. Ayan. Reception, Sunday, welcome. Hello po. May tao po ba? So, hindi pa tayo nakapag-check-in mga ka-wonder. Alas 2 pa daw yung, yung check-in nila. Pero kapag nag-check-out daw ng mga 11, 12, pwede naman na daw. So, sana. So, ngayon, tambay tayo. Kasi, dito kasi yung building natin. Diyan sa kabila. Yan, diyan lang. Tapos, tatawid lang tayo dito. Diyan, meron na silang partner restaurant diyan na beachfront na. So, yun yung maganda sa hotel na nabook natin. So, papakita ko naman sa inyo. Wow! Ganda. May mga cottages sila. So, kapag naka-check-in kayo, pwede kayong tumambay. Morning po. There is the beach. Wow. So, pwede daw tayong tumambay sa ganito. So, baka dito na lang tayo. Wow. Babe, look at this. Wow, yun na yung beach mga ka-wonder ng Bantayan. So, syempre, buhangin check agad tayo. Ito yung kanilang buhangin here. Wow, in fairness, pino naman. And white to brown sand siya. Tapos medyo merong mga pink-pink. Maganda to kapag pag natatamaan ng araw, mas pumuputi siya. Tapos medyo may konting pink-pink to. Parang dun sa may Matnog, sa may Sorsogon, the pink beach nila. Pero ngayon, mga ka-wonder, siya, low tide. So, sa umaga, umaabot banda dito. Pero ngayong alas 10 na, medyo nandun na yung tubig. Pero, look at this, ang ganda. Uy, ang ganda rin ng kapitbahay natin. Ayan, sobrang ang ganda rin ng naalagaan nila yung shore nila. Yung sa atin dito, nagdadak sila ng mga bangka-bangka. Pero ganito yung view mga ka-wonder ng tatambayan natin. Tapos doon yung accommodation natin banda doon. Ayun, ang ganda, may mga buko. Magkano kaya yung mga buko? Ito po yung kanilang breakfast. Ayan, 195. Meron din farmer breakfast, 300. Tapos may mga pika-pika sila, mga food. So pwede kayong kumain talaga dito sa kanilang restaurant. Ayan yung iba nilang mga food. Chicken, pork, nasa 195. Ayan, hi ka-wonder, since di pa tayo makapag-check-in, tambay muna tayo dito sa mga gazebo nila. And umorder tayo ng fresh buko. So from the tree, yung mga nakikita nyo nasa likod natin ng mga nyog-nyog dyan. Ayan, inakyat ng asawa nung nagbibenta. 50 to, 50 pesos. Tikman natin. Sarap. Super fresh. Tapos, ang maganda dito sa accommodation nga natin, meron silang tambayan na ganito. Beachfront siya. Ayan o. Diba? Pwede kayong tumambay lang. Tapos, pagmasdan nyo lang yung dagat. Tapos, may nakikita akong mga lumilipad na airplane, mga ka-wonder. Kasi meron palang airplane from Cebu papunta dito sa may Bantayan. Pero, chinek ko kasi fully booked and kapag ang presyo niya, nag-i-start siya sa 800 pesos. One way. Tapos, parang yung nakita kong malapit na nasa 3.5, medyo mahal, one way pa lang. So, hindi ko na talaga binook. Yung 3.5 na yun, parang round trip flight ko na yun from Manila papunta dito sa may Cebu. Kaya, hindi ko siya in-avail. Pero kung may budget kayo, tapos ayaw nyo ng pagdaanan yung pinagdaanan natin na ang daming sasakyan, like nag-bus, nag-roro, nag-tricycle, or basta maraming mga sasakyan. Yun na lang po yung i-book nyo. Pero tip ko is, mag-book kayo ahead of time para makakuha kayo ng slot. Lalo na kapag may mga senior, mga bata kayong kasama. I think yun yung pinaka-the best na pwede nyong gawin. So, hintayin na lang natin yung
check-in time natin. Tatambay lang tayo dito, relax, and update ko kayo later for the room tour ng hotel natin. Hi Ka-Wonder! So hindi pa rin tayo makapag-check-in kasi hindi pa nag-check out yung nasa room natin. So time check it's 11:30 and nandito tayo ngayon sa may Baygad area. So dito yung sikat yung kanilang lagoon. Pero hindi tayo dito mag-entrance. Mag-ano lang tayo. Lalunch tayo dito kasi may na-search ako sa TikTok na parang seafood na kainan dito malapit. Mga 15 minutes away to dun sa accommodation natin. So, yan, nagmotor lang tayo. May parking dito. So, ang ipin nyo is Baygad Lagoon Beach. So, ito yung dadaanan natin mga Ka-Wonder. Oh, ganda! Medyo malakas lang yung alon. Ayun, lalakad tayo dito sa gilid-gilid. Papunta doon sa Baygad doon. Papunta doon sa may Leon House na kakainan natin. Yan, ito na mga Ka-Wonder. Mga 10 to 15 minutes na lakaran din yun. Layo din ha. Kasi wala talagang access papunta dito. So dito tayo kakain ng lunch. Welcome, please come in. So dito tayo Ka-Wonder, pakita ko sa inyo yung menu nila para magka-idea kayo. And perfect tong Leon Food Hub kapag marami kayo. So ang way na to is papunta lang dito sa may Baygad Lagoon. Bago kayo mag-entrance doon, ito na kaagad yung bubungad. So ito yung kanilang mga set. Mega 1, 2.5, good for 8. Mega 2, 2,000. Tapos, ang in-order namin is itong Mega 5, which is 800 pesos, good for 2 packs. Ang dami na nito mga Wonder. Meron na siyang fish, shrimp, squid, crab, octopus rice, lemon iced tea, may pork sinigang, butter cheesy, and scallops. So, imagine mo, ang dami na talaga niya. So, sulit siya. Nakita ko siya sa TikTok. Tapos, meron pa for 13 packs na sa 5.5 lang. May paganyan, no? So, okay din na tawagan nyo lang siguro sila. Ilalagay ko yung contact number nila kung mahingi natin. Para kunwari kakain kayo dito, ganyan, tatawag na lang tapos pupunta na lang kayo para ready na yung food niyo, di ba? Though, meron din silang mga a la carte mga Ka-Wonder kung ayaw nyo nung parang set. So, kinilaw 380, grilled 250, ganyan. May mga octopus, squid, shrimp, crabs, scallops, ganyan. Ang mura ng scallops nila na steambo, 100 lang mga Ka-Wonder. Isang plato na yan. So, mura talaga dito sa Bantayan yung mga seafood nila, napansin ko. Tapos ganito siya. Ayan, yun yung beach. Doon tayo naglakad mga Ka-Wonder. Tapos yan yung mga kasabayan nating naglakad din na malayo. Tapos, ito yung kanilang kainan. Ayan, dami din. Marami rin silang seating capacity. Ito na yung Mega 5 nila mga Ka-Wonder. So, maayos na siya. Yung last nakita ko siya sa online, parang separate plate pa siya. Ngayon, meron na silang ginawang parang ganun. So, isa-isayin natin kung ano yung meron dito. Meron silang inihaw na, ano ba to? Tuna. Tapos, meron ditong squid. Tapos, ito scallops, baked scallop. Tapos, meron pang rice. Tapos, ito mixed seafood siya. Meron siyang crabs. Meron din siyang mga shrimp. Tapos, ito may sabaw din kayo. Pork sinigang. So, yun na yung 800 pesos nyo. Tapos may kasama na rin palang iced tea. So, let's eat. Okay, so let's eat. Meron naman silang gloves, mga Ka-Wonder. Try natin yung scallops muna nila. Okay. Lilit. Okay. Uy, sarap. Meron siyang cheese. Tapos meron pa siyang oyster sauce sa ibabaw. Pero in fairness, tapos parang siya inihaw. Ang sarap. Ito, lantakan na natin to habang mainit-init pa siya ng konti. So medyo malakas yung hangin ngayon. Today is February 19, 2025. So pag mga ganitong season kayo pupunta, medyo maamihan siya. So, sana, hopefully, sa mga susunod na araw is maganda ng weather. Try naman natin yung kanilang squid. Dito na ako kakain sa mismong Boodle Fight kasi dalawa lang naman kami. Tapos, nakaplato naman yung kasama ko. Nakain ko yung mata. Fair, malambot naman.
Try mo yung soup, oh. Tapos ganyan kaliliit. Yung size ng shrimp. Tapos, ito yung isda nila mga ka-wonder. Inihaw din siya. Wow. Kuha lang tayo. Tikman natin. Tapos may sausawan naman na sili, calamansi at oil. Ang sarap talaga ng inihaw kapag nasa beach kayo. Mga liempong, mga inasal, ganyan, no? Pag nasa island ka talaga, mga inihaw, mga seafood, ganyan. Ang sasarap. So, kain muna tayo mga ka-wonder. Ka-wonder, tapos na tayo kumain. Diyan tayo kumain. Tapos, meron naman siyang katabing kainan. Ito. Ayan, Cheetah's Food Haven. Kung maraming kumakain dyan, try nyo din dito. Diba? Yan, medyo malakas na yung alon. Try natin pasukin dito. Dito na ata yung Baygad Lagoon eh. Ay wow, ang ganda oh, ka-wonder oh. Ganda ng accommodation nila dito. Tanungin natin kung magkano yung rate ng rooms nila dito. Ayun, meron silang reception doon. Ang pangalan ng resort nila is Cherry Rose Resort Hotel. May swimming pool sila ka-wonder oh. Tapos may restaurant. Medyo feeling ko ano dito, mahal. Pero tignan na natin. Ayan, check natin kung magkano. Entrance fee 250 per person. Boat fee 150 per person kasi back and forth kasi may parang tatawiran pa dyan eh. Tapos ayun, open sila Monday to Sunday 7:30 to 11 PM. Tapos ito yung Cherry Rose room accommodation nila. Tapos ito yung mga pwede nyo pang gawin dito, jet ski, super marble. Ayan yung mga rates nila. Ay, ang ganda ko ka-wonder oh. Pakita ko sa inyo. Look at this. Wow! Pwede kayong magano dito oh. Swing by the beach. Ang ganda sana kung ano, kung hindi ganoon kalakas yung alon. Tapos, ayun o, nililinis naman nila. Pwede kayong mag day trip dito ka-wonder. 250 per person. Pwede na rin, tas may restaurant na. Hi ka-wonder! So finally, makakapag-check-in na tayo. So, nasa back part tayo. Actually, meron tayong balcony and nasa second floor tayo. Ito is, yung harapan, beach na yan. Tapos, meron tayong tambayan dito. Ayan, meron dito parang pwede kayong magmuni-muni, ganyan. Tapos may pailaw. Ayan. Tapos, meron pa dong ref, kaso hindi naka-on. So, sa gitna tayo. Ito, room 5 to. Ayan. Pagpasok, meron ditong parang upuan, silya. Tapos, may side table. And ito na yung bed natin. Yung bed natin, medyo parang foam lang siya. So, manipis lang. No? Tapos, hindi siya comforter. So, pag naka-bedsheet naman. Tapos may pillow na dalawa. And meron namang towel. Tapos meron naman ng AC. So AC aircon tong room natin. And dito may upuan ulit. Mesa. Tapos another mesa. Dito parang wala. Dapat dito may TV, di ba? Tapos pansin ko meron ditong another pintuan. Ah, okay. So dito meron tayong parang labas na kitchen. Ayan. Tapos dun yung main entrance kanina. Pwede pa kayong tumambay dito. Tapos pwedeng magsampay. And ganito siya. Meron pa dito cabinet. Dito naman. Oh, ito naman yung toilet and bath nila. So, dito may sink. Ayan yung water closet. May bidet naman po. Tapos may tabo naman. May tissue. Dito may salamin. Tapos may sampayan. And ito na yung kanilang shower area. Wala silang provided na toiletries mga ka-wonder, pero may heater naman. So, ang pangalan ng hotel natin mga ka-wonder ay
Sunday Flower Hotel. Nabook natin tong room natin ng 1,800 pesos. Good for 2 persons na yun mga ka-wonder sa Agoda. And kapag magbubuk po kayo ng hotel room nyo, make sure na gamit po kayo ng Agoda hotel code natin na Wonder J Agoda, all capital letters. So, ganito siya i-redeem mga ka-wonder para magkaroon kayo ng up to 10% discount. Punta lang po kayo sa Agoda, tapos ipindot nyo yung deals, tapos i-type nyo dyan, makikita nyo yung coupon, i-type nyo Wonder J Agoda, all capital letters, tapos redeem. Tapos pwede na kayong mag-book ng mga hotels nyo sa Agoda. Pero kapag sa Klook nyo naman ito i-book, meron tayong Klook promo code, that is Wonder J Klook for up to 5% discount. And for activities nyo naman sa Agoda, Agoda Wonder J yung code po natin. So, gamit na lang po kayo ng mga discount codes para mas makatipid po kayo sa mga next travel ninyo. So, bigyan ko kayo ng mas magandang review kapag natulugan na natin siya. Kasi ito, first impression pa lang naman to. First impression, malawak naman, pero yun nga lang, hindi kompleto yung amenities niya, like walang TV, ganyan, walang mga toiletries, pero maganda dito is okay naman yung location, malapit siya sa beach, yun yung isa sa pinaka-importante, and yung mga kainan, siguro mamotorin mo siya ng mga 5 minutes, so kapag lalakarin mo, siguro aabot kayo ng mga 10 to 15 minutes na lakad. Yung MJ Square na daanan namin kanina, yun yung isa sa sikat na kainan dito na spot, so baka dinner tayo doon mamayang gabi. So ngayon, freshen up, pahinga kasi sobrang haba na nung naging travel natin. So, update ko kayo later mga ka-wonder.